Good morning po sa inyo. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong request ni Zaldico na house arrest. Okay? Alam niyo, hinihikayat nga po siya ng ating Pangulo na umuwi ng Pilipinas. Diba? Alam niyo, para sa akin, diretsuhan na sabihin sa inyo, para sa akin, pwede hong pagbigyan, and I suggest, pagbigyan yung kanyang hiling na house arrest. Bakit? Ito yung sabi ng kanyang abogado. Not because of this, not because of this reason na baka barilin siya sa loob ng 30 minutes. Baka lang yun eh. And I disagree ngayon dito sa sinasabi ni Toby Chanco na kapag simpleng barya ang kinuha ng isang tao, diretso kulong. Pero kapag bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, biglang magre-request ng arrest, ng house arrest, no way, 'di ba? Well, para sa akin, mas magandang pagbigyan. Bakit? Para umusad na yung kaso, 'di ba? Para maiharap na rin si Zaldico sa hukuman at yung mga inaakusahan niya, 'di ba? Kasi habang nasa labas ang animal na 'yan ng bansa natin, nadideprive yung mga taong pinagbibintangan niya na maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Because the best way to do that ay yung nakokompronta mo yung accuser mo. Nasa constitution natin yan na may karapatan ng akusado na makompronta niya yung kanyang accuser. Kung ganyan, bira ng bira, para kang binubok, para kang kinukulam eh. Di ba? Kung ano-ano nangyayari sa katawan mo. Tapos hindi ka man lamang, di ba, makaganti, may black eye ka kinaumagahan. May hindi mo man lamang maduraan sa mata yung gumagawa noon. Kaya para sa akin, dapat lang hong mapagbigyan. Ngayon, kapag ka nasa bahay na, di ba, pwede namang bawiin yung house arrest eh. Ang importante, nandito siya sa Pilipinas. Tsaka isa pa, siyempre, pag nakita ng mga kontraktor na nakakulong, ng mga taga-DPWH na nakakulong, na kung saan siksikan yung kanilang location, di ba? Dikit-dikit sila at kung tatagilid ka ng kanan, may oras. Alarm. Paling ng kanan. Pag ganun pala, tagilid na kayo ng ganun. After 1 hour, dapa. Di kanya-kanyang ututan ngayon. Nakalipas ang 2 oras, palig na naman uli ng kanan. Hanggang abutin kayo ng umaga, naikot nyo na yung kulungan, igulong-gulong ninyo kada 1 oras. Di ba? Siyempre, pag nakita nila ngayon na lugi kami, lahat naman sila, nakinabang sila ng malalaking halaga rito, tapos ang ganda pa ng kanilang tinutuluyan, naka-house arrest pa yung mga animal. Ikanta ko na rin yung iba. Di maganda. Dadami lalo yung mga makukulong na mga talagang alam nila na may kasalanan, di ba, na pinoprotektahan pa nila. Dapat ganon. Walang problema. Ako, Myron, I don't see any issues dyan sa house arrest. Di ba? Ang importante dito, madala yan dito sa Pilipinas si Zaldico. And besides, think about this. Kung may mangyari kay Zaldico sa labas ng bansa, mamatay na sana yung animal na yan. O doon sa loob ng kulungan, mamatay na sana siya. Di ba? Bibintangan yan si PBBM eh. Sasabihin siya may pakana. Sasabihin si Martin Romualdez may pakana. Tinuturo na nga ni Zaldico eh. 'Di ba? Na binabantaan na ako ni Martin Romualdez. Ang pinaka-the best diyan, sinabi na ng ombudsman, poprotektahan ka namin. And then sa Pangulo rin naman natin, pinapauwi nga siya. Maliwanag naman din po talagang poprotektahan siya ng ating Pangulo. Dahil sa kanya mabibintang yan eh. Siya yung may higit na kapangyarihan kumpara din dito kay Martin Romualdez na ordinaryong congressman na lang at limitado na ang galaw at kaperahan. Walang problema kung mapagbigyan yan ng house arrest.
Maring hindi pa na-figure out ni ni paring Toby Chanko kung ano yung magiging buti. Kesa naman sa yung nangangapa tayong lahat, anong gagawin natin? Kailan natin may harap? Puro tayo pakiusap. Umuwi ka kasi rito. Umuwi ka rito. Umuwi ka rito. 'Di ba? Sabi naman ni Saldico, kayo lubagay rin kayo sa kalagayan ng tao. Baka mamaya sa airport Maninoy Aquino. 'Di ba? Barilin na lang bigla o di wala na. Tapos magkakagulo yung taong bayan kasi po pwedeng patayin ng mga NPA yan eh. Pwedeng patayin ng mga ng mga DDS. Si Saldico. Kasi alam na po nila ano man ang mangyari diyan kahit nga magtae lang yan eh. Ang pagbibintangan na talaga agad yan si PBBM. The moment na makapasok dito yan sa Pilipinas, 'di ba? Siya na mapipagbibintangan, mahilo lang yan. Kasalanan naman agad ng Pangulo. Yun nga lang kumulimlim ang langit eh. 'Di ba? Kasalanan na agad ng Pangulo kaya ni F. Elisa. Kaya iingatan talaga yan. Kaya I don't see anything wrong kung i-grant nila yung house arrest na yan. At kapag gumawa naman ng 'di ba ng paglabag doon sa terms ng house arrest, di pwede nilang bunutin, lagay nila sa ordinaryong kulungan. 'Di ba? Kaya kung gusto nila talagang makulong na yan, bilisan ng Sandigan Bayan ng paglilitis. Ganon din yung apila. Doon sa Korte Suprema, bilisan din. Di final na, labas na yan dyan. 'Di ba? Anong gagawin natin? Pinauso natin ang house arrest eh. 'Di ba? We had house arrest, Erap Estrada. Hospital arrest, Gloria Arroyo. Kung si Pinoy lang, walang sakit, hindi lang nakiusap si Chris Aquino ng maaga kay Digong. Ay nako, at kung hindi lang maganda si Chris nang nakiusap, malamang si Pinoy nakakulong din yan. Tandaan nyo, galit din si si Digong. 'Di ba? Sinisiraan din niya yan. Kawalan ng utang na loob, nanay niya ang nag-appoint sa kanya. Nagbigay daan sa kanya sa politika. Ganon yung mga mangyayari dyan. Kaya sabi ko, pwede naman yan. Pagdating dito, makaharap na nila yung kanilang mga yung mga akusa sa kanya kanila ni Saldico. Ito nga sabi ng Pangulo, hindi ako nagtatago. Sabi niya, kung mayroon kang akusasyon sa akin, nandito ako, gawin niyang pareho at para patas lang naman, 'di ba? Come home. Bakit ka nagtatago sa malayo? Hindi ako nagtatago, sabi ng Pangulo. Hindi pwede kasing ganito lang tayo palagi. Maglalabas ng accusation like this one, November 15, and today is November 25. 'Di ba? May panibagong accusation nung nakaraan, 56 billion din ang nakuha. 25 billion at 56 billion. At ngayon dinitalye naman niya. Yung mga gano'n na pauulit-ulitin lang, hindi po pwedeng gano'n palagi. Kinakailangang makumpronta ng inakusahan itong si Saldico. And if the only way is the best way, i-grant yung hinihingi na na house arrest, so be it. 'Di ba? At least masiguro ng Pangulo na pinagbigyan namin. I have nothing to fear about. Of his presence. Pinagbigyan namin yung house arrest nandito sa Pilipinas. Gwardyado ng mga sundalo, ng mga pulis. May medical team. Limitado lang yung makakalapit sa kanya, abogado niya lang. Pagka namatayan o nagpakamatay, 'di ba? Labas na sila diyan. Ano lang yan eh. Diba? Pwede yung mga ganyang accusation na lang. Ngayon, sabi naman niya, sa akin mismo, derechahan niya ang sinabi, huwag mo akong pakialaman sa mga insertions ko. Kung di ba naman din gago no? Yung pagpapa-insertion ng 100 billion, inutos. Di ba? Inutos, kinapagandaman. Pero, kaya pala siyang sabihan ng Pangulo na huwag siyang pakikialaman sa kanyang insertion. Ay, nako.
Yan. Di ba? Tama naman eh. So, house arrest, at least nandito lang siya, madaling makakaharap kung ipatatawag, di ba? Guilty si Saldico, kaya tumakas. Tama. Maraming advantage pag na house arrest si Saldico. Tama po kayo. Pagka hinatulan na, no, gawing astronaut, padala sa Mars. Si Saldi, parang si Amy Marcos lang yan. Oy, bakit? Bakit? I'm interested. I wanna hear. Who's coming? What is your problem? Ha? Sa? Alisay, Batangas. Pag-atid ng unit. Okay, eto. Ano yun? Ulo, nakikita ko naman yung comments nyo. Hindi, ganito kasi turuan ko kayo para mapapansin ko yung mga comments ninyo. Ito, matagal na nating customer si Minda Figueroa eh. Oras na nagsabi na ako ng, ay nako, diba? Gumano na ako, huminga na ako. Umiikot-ikot ako ng ganon. Pag nagko-content ako, dito lang ako nakafocus. Kasi nadidistract ako sa mga sinasabi. Yan. Yan, house arrest kasi alam niyang malapit na siyang mahuli. Diba? Siyempre, iniisip din niya safety. Kasi totoo lang, marami talaga mag-i-interest pumatay dyan. Oh, ako, naniniwala ako, hindi si Martin, hindi si BBM. Naniniwala ako yung mga NPA yan o kaya yung mga DDS. Dahil ang resulta niyan, pareho lang yan. Magkakaroon ng gulo. Magki-create ng senaryo na merong pinagtatakpan. Diba? May tinatago, kaya ganyan.